So, last vlog ko na 'to for this week kasi pasukan na. So, wala naman mag-focus sa office. Pero another topic that we usually talk about is marriage, no? Tigil, kailan ba dapat magpakasal, 'di ba? Kailan ba dapat magpakasal? Sa girlfriend or sa partner, no? Para sa akin guys, kasi I was married for 13 years, no? And unfortunately, isa ako sa mga hindi pinalad pagdating sa marriage, no? Um, Again, hindi ko na-elaborate kung ano nangyari diyan kasi yung anak ko is nanonood ng mga vlogs ko. Pero again, I still respect my ex-wife, no? Since nanay yan ng anak ko. Pero again, hindi ako perfect husband. Meron din ako mga shortcomings. So, talaga siguro hindi lang talaga kami para sa isa't isa. So, it is what it is. Okay? Pero again, going back, kasi there are signs kasi guys early in the relationship if talagang para kayo sa isa't isa or hindi. No? That we tend to dismiss kasi may nakikita tayo na maganda dun sa boyfriend, girlfriend, or partner natin, di ba? During the relationship. No? Minsan, kasi so, nakita mo, ay, maganda yung future ko dito kasi maganda yung work, um, provider, no, guwapo, no, matangkad. Pag sa babae naman, um, magaling magluto, no, sexy, maganda, gusto ng mga friends ko, nakakasundo yung mga friends ko. Pero again, na mayroong mga ibang signs yan na hindi nyo na lang napapansin eh. Kasi yun nga, na-overwhelm kayo dun sa mga positive. So, hindi ko na masyadong papansinin yung negative. Like for example, if yung babae nagpaalam sa'yo, aalis daw sila ng mga friends niya na may mga kasamang guys, no? Tapos hindi mo pinayagan, pero pinilit pa rin niya, tumakas siya. Umalis pa din, pumunta pa rin ng Boracay, ganyan. Early signs na yan, di ba? Hindi siya para sa marriage. Okay? Pero dito yung mga 19 years old or 20 years old, I'm talking about mga 27-year-old women na. Yung dapat iniisip na yung marriage pero hindi pa rin marunong magpasakop sa relationship, no? That's a negative sign na hindi pa rin talaga sila into marriage. Kasi doon mo malalaman yun eh. Kasi again, katulad din sa merong verse sa Bible regarding that, regarding relationships or marriage. And one of them is Proverbs 29 verse 19, no? So from the King James Bible, it says there, it is better to dwell in the wilderness than with a contentious and an angry woman, no? So translate ko, better to live in the desert than with a quarrelsome and nagging wife, no? So yung partner nyo, if lagi nakikipagtalo sa inyo, 'di ba? Lalo di sumusunod sa inyo, ang ingay, 'di ba? Naku, sign na 'yun. Sign na 'yun na wag niyo nang pakasalan 'yun. Kasi kung isipin niyo kung mag-girlfriend boyfriend pa lang kayo, gano'n na siya. Paano pa pagka meron na kayong papel, 'di ba? Putya 'yun, mas malupit 'yun. Eh may mas karapatan na siya eh, 'di ba? So isipin niyo na lang 'yun. Nasa Bible 'yan, sa Ephesians chapter 5 verse 21 to 33. Kaperaso lang. Wives, submit yourselves to your husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body. No? So dapat kayong mga girls, magpapasakop, pag di ko sumunod kayo sa mga husband ninyo. Kasi again, yung mga husbands ninyo, hindi naman kayo pagbabawalan yan eh, dahil trip lang nila eh. Kasi kami mga lalaki, advance kami mag-isip. No? So kunyari, pag sinabi niya makipag-inuman ka, pinagbawalan ka, kasi nag-iisip na yan na baka mayroong gago dun sa party na yun na merong gawin sa inyo masama, harassing kayo, lasing kayo, hindi nyo masasabi.
Kumbaga kami iniiwas na lang namin ngayon sa kapahamakan, 'no? Kaya kami medyo strikto pagdating sa mga partners and wives namin. Ngayon kung ayaw niyo sumunod, huwag kayong magpakasal. O kaya huwag kayong mag-boyfriend girls kung ayaw niyo magpasakop, 'di ba? Gusto niyo palang maging single ano, maging mamuhay ng single life, ba't pa kayo magbo-boyfriend? Huwag kayong mag-boyfriend, 'di ba? Kung gusto niyo mag-party-party pa, stay single para walang nagbabawal sa inyo, okey? Pero again, hindi lang 'to para sa mga babae, meron din verse dito sa Ephesians, chapter 5 regarding sa husbands. So husbands, love your wives just as Christ loves the church and gave himself up for her to make her holy. So guys, mahalin naman natin yung mga asawa natin. Huwag tayong manakit, okey? Huwag natin saktan. Kahit na gaano pa kakulit yan, kahit gaano pa pakakaingay yan, wala tayong karapatang saktan yung mga asawa natin. Hiwalayan na lang natin kaysa saktan, okey? Kasi kaya maiingay yung mga yan, kasi hiling kayang gawin yan. Hindi naman kaya piskalin yan, 'di ba? Ewan ko lang siguro kung 6'8" yung asawa mo, yun malamang kaya kang piskalin nun. Pero 'di ba, normally mga babae kasi hanggang salita na lang kasi yan, wala na kasing kayang gawin yan na mas matindi pa dun. Kaya 'wag natin sasaktan. May signs yan, girls, 'Pag kunyari mag-girlfriend, boyfriend pa lang kayo at hinawakan na kayo ng ganyan sa braso, 'pag nagkatalo kayo, ganyan, sign na yan na merong ano yan, merong tendency na manakit yan. Kasi walang dahilan para physically ka hawakan ng gano'n, aggressively. Kapag gano'n yung boyfriend ninyo, mag-isip-isip na kayo. Kasi isipin niyo na lang 'pag siya na yung nagpapakain sa inyo, 'di ba? 'Pag nasa isang bahay na lang kayo, isipin niyo na lang kung anong kaya niyang gawin, pagka medyo nagtatalo kayo. So yun lang, 'no? So again, bago pumirma, marriage contract, isip-isip, 'no? Kasi there's no turning back, mahirap lalo na pagka kunyari makita niyo na talaga yung para sa inyo, hindi na kayo puwedeng magpakasal kasi kasal na kayo sa iba, 'no? Eh, yun malas ko lang yun, walang divorce sa Pilipinas. Kaya yun medyo ano lang, hinayang lang din. Sige yun, yun guys.